Hello, Taurus, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, tignan natin kung ano mga messages ni Taurus. First message po ninyo, we have Ant. Work, achievement, success. So, this is a lucky time para sa'yo kasi maaaring pagtatagumpayan mo na sa ngayon kung ano man ang pinagtatrabahuan mo, ano man yung pinagsisikapan mo, lalo-lalo na related sa trabaho. Kaya, congratulations sa inyo. We have bag, something important such as new job or raise. Ayan, so po pwedeng ang iba sa inyo rito magkakaroon ng bagong trabaho. Baka matanggap na kayo sa ina-applyan ninyo or po pwede rin na baka may pay raise na mabibigyan ka na ngayon ng salary increase. So po pwedeng iyan ang mga ang isa sa mga achievement mo sa ngayon, So, what else? We have clouds, temporary problems. Ayan. So, kung ano man ito, kayo lang tanging nakakaalam nito kung anong problema, no? Kung ito ay mag-resonate sa inyo. But remember na lahat ng problema may solusyon, no? At ito, this is just temporary kasi lahat naman talaga ng sitwasyon sa buhay natin ay temporary lang. Wala namang permanente sa mundo, hindi ba? Kaya including your problems that will be solved, no? Right away. Kasi mukhang lang ito. Yung parang lang, hindi ito, this is not super big na problema. Feeling ko dito, mabilis mo lang itong mahahanapan ng solusyon, Kaya good luck sa iyo dyan. So, we also have torch, spiritual development, enlightenment, awareness, and understanding. So, meron kayo ditong patungo kayo sa spiritual growth, and magkakaroon kayo ng enlightenment sa ngayon, greater awareness and understanding of who you are, of your purpose, or siguro yung mas malalim ngayon na ang pag-iintindi mo about your existence at ang anong relasyon mo sa universe, anong relasyon mo sa divine, and the rest of your spirit team, and also your relationship with the people around you, So, what else? We have misunderstanding. Meron ditong mga hindi pagkakaintindihan ng iba sa inyo. At maaari, ito yun, yung temporary problem na to. But, maaari lang na kailangan ka munang umatras from that situation kasi you need to, think, you need to consider different things dito before you try to fix the situation. Kailangang malinaw din ang isip mo. Kailangang i-analyze mo din, yung bakit dumating kayo sa pagkakaroon ng misunderstanding. Pag-isipan mo munang mabuti. I-analyze mo muna yung mabuti yung inyong sitwasyon. Ano naging dahilan nito para ma-address mo ito ng tama. Okay? So, what else? We have cup. You should accept valid criticism. Maaari na isa ito sa hindi ninyo napagkaintindihan ng kung sino man. Kung sino man itong nagkaroon kayo ng misunderstanding, baka yun ang nangyari. Diba? Baka hindi kayo nagkaroon ng pagkakaintindihan kasi maybe ayaw mo ng criticisms. But sometimes, kung ang criticism naman is valid, yung criticism naman is constructive, so, mas mabuti pa rin na marunong tayong tumanggap nito kasi isa yan din, sa mga nakakatulong din sa atin para mas galingan natin ang mga ginagawa natin, mas pagbutihan natin, mas ayusin natin ang mga bagay-bagay, kung paano natin hinahandle ang mga bagay-bagay sa buhay. So, we have marriage. Ayan, so baka malapit sa temporary problems card, baka si marriage, yung merong konting problema, but walang yan, wag mong alalahanin kasi lahat ng problema nga may solusyon, and yung mga problema na yan ang mas naglalabas ng natin
naglalabas ng galing natin sa pagharap ng mga obstacles, mga problems, mga difficult times sa buhay natin, yan ang mas nagpapalakas ng loob natin. Yan din ang pinaghuhugutan natin ng lessons, 'di ba? Na makakatulong sa atin para mas maging palakasin ang mga relasyon natin, mas palakasin ang sarili natin, yung kalooban natin, yung gano'n. Kaya, kung meron man, kung related man ito sa marriage na temporary problem na yan, mas mag-iiwan yan ng mas matibay na relationship ninyo, sa inyong person. Kaya, kapag ganyan may mga problema, no, wag na nating isipin paulit-ulit kung ano ang problema kasi na-figure out mo na kung anong problema. So, dapat ang approach dyan, hanapin na agad kung ano ang magiging solusyon. Diba? Isipin na agad kung ano ang magagawa para maayos ang sitwasyon. Okay? Para hindi na tumagal, para mas maayos agad. So, we have fair woman dealing sa relationship with a woman with blonde, gray, or white hair. So, maybe you are going to be dealing with a fair woman. Sa ngayon, this could be anyone sa buhay mo. Pwedeng si fair woman, baka ito yung naging dahilan, 'di ba, ng problema dito sa marriage ninyo. Pwedeng ganon. For whatever reason, si fair woman po pwedeng uh, pwedeng si fair woman yung asawa mo, pwedeng si fair woman ang girlfriend mo, pwedeng si fair woman baka kaibigan mo to, or kaibigan ng asawa mo, or this could be katrabaho, this could be anyone, no? Si fair woman, but yeah, maybe you're going to be dealing with this person around this time. So, we have spare heartache over what you no longer have. Ayan. So, hanggang ngayon siguro, mayroon pa rin kayong nararamdamang sakit sa kalooban, sama ng loob. Baka si fair woman ito, no? Baka siya yung wala na siya sa buhay mo, pero patuloy ka pa rin nasasaktan. Maaari, no? Kasi baka nagkahiwalay kayo ng taong ito, kung ito yung naging jowa mo, kunyari. So, baka hanggang ngayon hindi mo pa rin na-overcome ang paghihiwalay na ito, no? So, pwedeng ganun ang ganap dyan. Pwede rin naman na hindi, okay? So, we have seahorse, family matters. Ayan, so, kadikit din niya si misunderstanding. So, pwedeng yung may mga misunderstanding kayo with another family member. Baka merong hindi pagkakaintindihan kayo sa pamilya for now, no? Baka may hindi kayo, alam mo yun, hindi kayo on the same page, no, regarding something. So, we also have younger man. Yan, you're going to be dealing with, or maybe you have a relationship with a younger man. So, baka anak mo to, pamangkin mo, pwedeng ganon, diba? So, depende yan sa inyong sitwasyon. But, yes, maaaring si younger man ay iyong kapamilya. We also have crib, birth or conception of a child or enterprise. So, pwedeng merong manganganak dito. Baka merong buntis sa inyo. Kung hindi man, baka yung person mo ang buntis at manganganak na, Or pwedeng merong manganganak, merong nagbubuntis, no? Depende sa inyong sitwasyon. So, or baka meron ditong panibagong enterprise na ipuput up kayo, no? So, baka magninegosyo ang iba sa inyo, something like that. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.